Napansin mo na ba yung mga taong kahit gaano nakalaki ang nagawa nila, parang hindi pa rin sapat? Yung kahit na-promote na, may laman na ang savings, maayos na ang buhay sa labas, may boses pa rin sa loob na nagsasabing kulang. Yung mga taong tinatanggap ang papuri pero agad na nagdi-dismiss. Yung tinatamaan ng imposter syndrome kahit malinaw sa lahat ng nasa paligid nila na deserve nila yung tagumpay nila. Bakit sila ganyan? Nakikita mo ba sila? Yung office mate na lagi na lang nagsosorry kahit walang mali sa ginawa. Yung kaibigan na kahit sinabi mong maganda ang trabaho niya, ang sagot ay hindi naman, maraming mali yun. Yung kapitbahay na kahit gaano kaganda ang nangyayari sa buhay niya, lagi pa ring may halong anxiety, may halong baka mawala ito. Yung classmate noon na palaging nag-aaral, palaging naghahanda, palaging handang-handa, pero palaging natatakot na hindi sapat ang pagiging handa nila. At ang nakakalito, sila yung mga taong madalas ay pinaka-kompetente, pinaka-masinop, pinaka-dedicated. Pero sa loob nila, isang salita ang paulit-ulit, kulang. Bakit ganun? Kasi yung pakiramdam na yun, hindi galing sa katotohanan. Hindi ito based sa actual na performance nila. Based ito sa isang mas malalim na bagay, sa kung paano nila natutunan ang kanilang halaga noong bata pa sila. Tignan mo yung mga taong yan. Madalas, may pattern sa kung paano sila lumaki. Baka yung papuri noong bata sila, conditional. Baka sinabihan silang mabuti kapag mataas ang grade at biglang malamig ang atmosphere kapag hindi. Baka yung pagmamahal sa pamilya, hindi explicitly sinabi. Ipinakita lang kapag may nagagawa. Baka yung pinakamahilig nilang gawin noong bata, biglang sinabihan ng wala yan mapatunguhan at pinalitan ng mas praktikal na landas. Sa mga ganitong sitwasyon, natututo ang bata ng isang leksyon na hindi naman sinadyang ituro. Ang pagmamahal, ang pagtanggap, ang halaga, kailangan mong kumita. Hindi ibibigay sa iyo ng libre. Kailangan patunayan. At dala nila yung leksyon na iyon. Kahit malaki na, kahit wala na yung mga tao na nagturo nito. Psychologists call this conditional worth. Ibig sabihin, yung paniniwalang ang value mo bilang tao ay nakasalalay sa kung ano ang nagagawa mo, hindi sa kung sino ka. At kapag ganito ang foundation, walang achievement ang makakatupad. Kasi ang standard, hindi tayo pinagtatakda ng external. Naghahanda ito sa loob. At ang loob, palagi itong naglilipat ng goalpost. Nagawa mo na ang isa, kailangan pa ng dalawa. Nakamit mo na ang dalawa, dapat 3 na dapat ang target. Nakarating ka na sa dati mong pangarap. Bakit parang walang nararamdaman? Bakit parang hindi pa rin sapat? Kasi ang problema, hindi ang tagumpay. Ang problema, ang measuring stick na ginagamit nila para sukatin ang sarili nila. May research sa psychology na nagsasabi na ang mga taong lumaki na may conditional validation ay mas prone sa perfectionism. Hindi yung healthy na perfectionism na nag-push ng excellence, kundi yung toxic na perfectionism na nagsasabi, kung hindi perpekto, walang kwenta. Yung perfectionism na nagiging shield, hindi motivation. Kasi kung palagi kang nag-improve, palagi kang may dahilan para hindi mo pa kailangang harapin yung posibilidad na hindi ka sapat. At dito pumapasok yung cycle. Imagine mo yung taong ganyan. Nagtatrabaho ng husto, nag-o-overtime, nire-review ang trabaho nila ng 3 beses bago isubmit, nag-aalok ng tulong bago pa man humingi ang iba, palaging early, palaging prepared, palaging okay lang, kaya ko. Hindi dahil masaya sila sa ginagawa nila,
kundi dahil kapag natulog sila ng hindi pa nagagawa ang lahat, may kumukurot sa dibdib nila. May boses na nagsasabing hindi sila sapat sa araw na iyon, at para mapatahimik yung boses, gumagawa sila ng higit pa. Pero hindi natatapos yung boses. Nagpapahinga lang, bukas babalik ulit. At yung cycle na yan, exhausting. Hindi lang physically, emotionally, mentally. Kasi walang punto kung saan sasakayin sila ng pakiramdam na okay na. Walang point of arrival. Walang pagtanggap ng reward na pangmatagalan. Kasi ang brain nila, trained na huwag tumigil. Pero may isa pang layer na hindi madalas na pag-uusapan. Kasi yung mga taong laging may pakiramdam na kulang, madalas ay may second layer ng pain na ito. Nahihiya silang aminin na hindi sila okay. Kasi sa labas, mukhang maayos ang lahat. Sa labas, successful sila. Sa labas, hindi sila dapat mag-complain. Kaya nagtitimpi sila. Kaya hindi sila nagre-reklamo. Kaya kahit pagod na, ngingiti pa rin. Kasi paano nila ipapaliwanag na malungkot sila? Maayos naman ang lahat. Paano nila ipapaliwanag na hindi sapat ang nararamdaman nila? Sa mata ng iba, sobra-sobra na. At yung hindi ma-explain na pain, mas mabigat pa. Kasi nag-iisa ka sa dala nito. Alam mo ang pinaka nakakapagod na parte? Hindi ang trabaho. Hindi ang pagsisikap. Yung palaging nag-a-audit ng sarili. Yung laging nagtatanong, tama ba ito? Sapat ba ito? Sapat ba ako? Paulit-ulit. Sa bawat desisyon, sa bawat achievement, sa bawat mistake, lalo na sa bawat mistake. Kasi para sa kanila, ang pagkakamali hindi lang isang pangyayari. Confirmation ito ng pinagtatamasang takot na tama ang boses na nagsasabing hindi sila sapat. Pero totoo ba yung boses na iyon? O natututo ito sa isang panahon na hindi na applicable ngayon? Kasi ang totoo, yung boses na nagsasabing kulang ka, may pinagmulan niyon. May nagturo noon, may kalagayan noon na naging sense. Pero hindi ibig sabihin, totoo pa rin ito ngayon. At doon nagsisimula ang ibang kwento. Hindi yung kwento ng laging pagsisikap. Yung kwento ng pag-aaral kung paano mapaniwala ang sapat ka. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil tao ka. Kaya ito, kung ikaw yung taong laging may pakiramdam na may kakulangan, kahit hindi mo masabi kung bakit, kahit laban sa lahat ng evidence, marinig mo ito. Yung pakiramdam na yun, hindi proof na kulang ka. Proof ito na matagal kang nagtrabaho para sa validation na hindi mo natanggap nung kailangan mo ito. At hindi kasalanan mo yun. Pero ngayon na mas laki ka na, ngayon na may mas malinaw ka ng pananaw, may pagkakataon na baguhin ang measuring stick. Hindi yung measuring stick ng iba. Yung sarili mo. Hindi ibig sabihin ihinto ang pagsisikap. Hindi ibig sabihin tanggapin na ang lahat at huwag nang lumago. Ibig sabihin, ang paglago hindi dapat galing sa takot. Dapat galing sa pagpili at yung pagkakaiba ng dalawa malayo. Kasi deserve ka ng pagiging sapat, hindi dahil nagawa mo na ang lahat. Deserve ka nun dahil nandito ka. Nagtatangka, nagtatrabaho, nagmamahal sa kabila ng lahat. At yun, sapat na yun. Kasi yun ay ikaw. At okay yun.